ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagkakaroon ng mabuting katuwang sa buhay ay biyayang galing sa may kapal. Ang pagsasama sa isang bubong ay hindi lang puro ginhawa at saya ang mararanasan dahil may kaakibat din itong hirap at mga problema. Ikaw kabarangay, paano mo ginagampanan ang pagiging mabuting katuwang? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyong lahat ng mga nakikinig sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Guido. Tubong Cavite, may asawa at 3 anak. Matikas pa rin ako sa edad na 63 years old at walang anumang iniindang sakit sa katawan. Pero dahil medyo may kalabuan na rin ang mga mata, ay nagpatulong na lamang ako sa isa sa mga anak ko para makasulat sa inyo. Pangalawa po ako sa 7 magkakapatid. Ang pinagkakabalahan ko sa kasalukuyan, maliban sa pakikinig sa inyong programa sa radyo, ay ang pagtatanim ng pinya sa maliit na lupang naipundar ko noong nagbabarko pa ako. Papadudo taong 2021, nang pumanaw ang nanay namin sa edad na 83 dahil sa sakit sa bato na hindi na namin pinaopera noon dahil na rin sa katandaan niya. Hanggang sa naratay na lamang siya sa higaan. 3 taon din kami noong nagpalitan sa pag-aalaga sa kanya bago siya pumanaw. Sa sumunod na taon ay tatay naman namin ang pumanaw sa edad na 85 dahil sa atake sa puso. Nagsimula po ang kwento ko noong 35 years old pa lamang ako. May maaayos ng trabaho ang mga kapatid ko ng panahon na yon. Ako naman na walang permanenteng trabaho ay katukatulong ng tatay ko sa bukid. Nasa 30 na ako nang sa kauna-unahang pagkakataon ay nakasakay ako sa barko bilang isang seaman. Dahil nawili na nga ako sa trabaho ko roon ay halos hindi ko na namalayan na malapit na sa mid-30s ang edad ko. Hindi man kagwapuhan pero matangkad, moreno at may katangusan naman ang ilong ko na best asset ko noon. Noong panahong yon ay wala akong kamalay-malay na tuloy na pala ang plano ng mga magulang ko. Naipagkasundo ako sa anak ng kaibigan nila na tubong Bulacan. Sa muli kong pagbaba ng barko, nakaplano na ang pamamanhika namin. Nabigla man ako ay pumayag pa rin ako sa nangyari, Papa Dudut. Pwede bang umupo dito sa tabi mo? Oo naman. Salamat. Kamusta ka naman? Heto, ayos lang. Balita ko, kabababa mo lang ng barko? Oo. Mga 1 linggo pa lang. Ano nga palang napag-usapan niyo ng mga magulang ko? Tungkol ba sa kasal natin ang tinutukoy mo? Oo, bakit ka pala pumayag? Nabanggit na kasi sa akin yun ng tatay ko bago pa ako sumakay ng barko. Akala ko nga, nagbibiro lang siya nung sabihin niya na ipagkakasundo niya ako sa anak ng kaibigan niya. Kaya pag uwi ko, nagulat na lang ako nung sabihin niya na mamamanhika na kami. Akala ko rin nagbibiro lang si na tatay. Mahilig kasi magbiro yun eh, kaya tinawanan ko lang yun nung una. Sigurado ka na ba sa pagpayag mo magpakasal sa akin? Ayoko kasing isipin mo na agrabyado ka kasi babae ka. Ay, ipinaubaya ko na sa mga magulang ko yung pagdedesisyon sa bagay na yan. May tiwala naman ako sa kanila eh. Ang bait mo naman palang anak, masunurin pa. Parehas lang tayo. Siguro naman kahit papano, may alam ka na rin tungkol sa akin. Si tatay pa,
Ang hilig nung magkwento sa mga kaibigan niya na tungkol sa buhay namin. Yung nabanggit lang ni tatay, wala na nga raw sa kalendaryo ang edad mo. Hindi ka pa rin naghahanap ng mapapangasawa. Samantalang yung iba raw na kapatid mo na mas bata pa sa'yo, may mga pamilya na. Kaya nga siguro nakailam na sina tatay sa pag-aasawa ko. Kung ayaw mo naman, siguro hindi ka nila pipilitin. Pero hindi kasi ako suwail na anak eh. Tsaka alam ko na kapakanan ko lang iniisip nila. Pareho pala tayo nang iniisip tungkol sa naging desisyon nila. Ganun naman talaga yung mga magulang, di ba? Oo naman. Magiging magulang din tayo. Kaya mas lalo pa natin sila mauunawaan. Tama ka dyan. Okay lang ba kung simple lang yung magiging kasal natin? Oo naman. Ang ibig kong sabihin walang kaso sa akin kahit simple pa yung maging kasal natin. Sa totoo lang, hindi na nga ako umaasa na ikakasal pa ako sa edad kong to eh. Isipin mo na lang, kaya tayo umabot sa edad na to kasi tayo talaga yung para sa isa't isa. Oo nga, yun na nga lang ang iisipin ko. Gusto mo ba ulit ng makakain? Kape na lang siguro, busog pa naman ako. Ikukuha lang kita ng kape sa kusina ha. Hindi nga lang kapeng barako. Instant lang kasi ang meron. Ayos lang, kahit instant na kape. Sige, magtitimpla lang ako ha. Maiwan mo na kita sandali. Siya nga pala. Kung may gusto ko pang ipabago, idagdag sa kasal natin, sabihin mo lang. Wala kasi akong alam sa ganyan eh. Oo, sasabihin ko na lang kina nanay. Pero tingin ko naman okay na lahat. Mabuti naman kung ganon. Ayoko kasi magkaroon ng aberya pag nagkataon. Oh, heto na pala ang kape mo. Konti lang nilagay kong asukal dito ha. Salamat ha. Ganito yung gusto ko sa kape, yung hindi masyadong matamis. Buti nagustuhan mo. Lalim ng buntong hininga mo ha. Para sa naman yun? Wala to. Halo-halo na kasi yung nararamdaman ko. Pero mas lamang yung kaba. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Pareho lang naman tayo. Huwag ka mag-alala. Magsisikap ako para maitaguyod ko yung sisimulan nating pamilya. Wala pang isang buwan ang nakakalipas noon nang ikasal kami ni Lubing, napakabilis na mga pangyayari, Papa Dudut. Tanging pamilya at malalapit na kaibigan lamang ang imbitado sa kasal namin. Simple lamang ang naging seremonyas, pero nangibabaw ang simpleng ganda ni Lubing na binagayan pa ng wedding gown na suot niya. Lalo pang tumingkad ang pagkamorena niya sa gown na yon. Ang suot ko namang barong Tagalog ay siya ring ipinangkasal ng tatay ko noon. Sa ilang oras na yon ay ramdam ko pa rin ang pagkailang sa akin ni Lubing tuwing inaalalayan ko siya. Alam ko na kahit kasunduan lamang ang kasal namin ay masaya pa rin naman siya, Papa Dudut. Pagkatapos ng kasal ay dumiretso na kami sa bahay ng mga magulang ko, Papa Dudut. Nangako naman ako kay Lubing na pansamantala lamang kaming makikipisan at plano ko rin na magkaroon kami ng sariling bahay. Naging maayos naman ang pagsasama namin sa iisang bahay kahit marami kaming magkakasama doon. Maliban kasi sa mga magulang ko. Kasama rin namin sa bahay ang dalawa ko pang kapatid na pawang mga binata pa ng panahon na yon. Dahil magkasama na kami ay unti-unti ko na rin natutunang mahalin si Lubing. Nakita ko kasi sa kanya yung mga katangian na hinahanap ko sa isang babae. Matapos nga ang 4 na buwan kong bakasyon, tinawagan na ako ng agency sa Maynila para sabihin na naka-line up na ako para sa pagsampang muli ng barko. Nang panahon na yon ay nagdadalang tao na rin si Lubing, Papa Dudut. Paano yan? Sa 1 linggo na alis ko. Pag umuwi ka nakapanganak na ako nun. Isa pa yun sa ikinalulungkot ko. Hindi ko man lang makikita yung paglabas ng unang baby natin. Huwag muna kaya ako sumakay. Ha? Ano ka ba? Hindi pwede. Ang ibig kong sabihin, hindi ba plano pa natin magkaroon ng sariling bahay? Tsaka paano yung panganganak ko? Saan tayo kukuha ng panggastos? Alam ko naman yun. Nakahanda naman ang katawan at isip ko na mas magbanat ng buto.
Kailangan ko pa lalo magsipag para sa magiging anak natin. Malulungkot din ako kapag umalis ka. Pero naisip ko lang, paano kung doon kaya muna ako sa amin sa Bulacan? Nahihiya rin kasi ako sa pamilya mo. Ano na lang iisipin ng mga magulang ko kapag bumalik ka sa inyo? Baka isipin pa nila na wala kang tiwala na maalagaan kayo ng anak natin dito. Nahihiya lang talaga ako sa mga magulang mo. Nakakailang din kasing kumilos. Naiintindihan kita. Huwag ka mag-alala. Hindi magbabago pakikitungo nila sa'yo rito. Ay, sa bagay. Mabilis lang naman yung 1 taon. Basta ingatan mo sarili mo ha. Huwag ka masyado magkikilos. Iwasan mo rin magbuhat ng mabigat. Hayaan mo lang na sila ang kumilos dito sa bahay. Pwede ba yun? Baka sabihin naman nila senyorita ako dito. Maiintindihan naman nila yon. Buntis ka eh. Kapag ba nasa barko ka na, makakatawag ka pa dito sa bahay? May telepono naman sa barko. Pwede kaming tumawag gamit yung satellite. Iko-connecta sa pinakamalapit na bansa, tapos iko-connecta naman dito sa Pilipinas. Kaya lang, masyadong mahal yun. May bayad pala. Kala ko naman libre kayo nakakagamit. Pero kahit mahal, tatawag ako kahit paminsan-minsan para makumusta ko kayo dito. Mahirap ba yung trabaho mo doon? Oo, mahirap. Isipin mo kung 17 lang kayo sa barko, kayo-kayo lang ang magkakasama. Kayo-kayo lang din ang nag-uusap. Minsan nag-aaway pa kayo. Tapos, buong 1 taon, nasa gitna lang kayo ng dagat. Bakit kasi yan ang pinili mong trabaho? Gusto ko rin kasing makarating sa iba't ibang bansa. Tapos, malaki-laki rin yung kinikita. Sa hirap makaharap ng trabaho dito, kung magkaroon man, di rin naman ganun kalaking sweldo. Kahit mahirap ang trabaho mo maswerte ka pa rin. Biruin mo nakakarating ka sa iba't ibang bansa. Alam mo ba na 30 na ako nung unang sampa ko ng barko? 10 taon din hinintay ko. Siguro, kapalaran ko talaga maging seaman. Siguro nga. Madalas ko nun marinig sa mga magulang ko na kapag daw nakalaan sa'yo, talagang mangyayari kahit gaano pa yun katagal. Nga pala, napansin mo siguro na medyo may kasungitan si nanay, di ba? Pagpasensya mo na lang. Huwag mo na lang pansinin. Susubukan ko. Nakikita ko nga siya minsan na sinusungitan si tatay mo pero tinatawanan lang siya. Mabait kasi talaga si tatay. Ang swerte mo naman sa tatay mo. Siya nga pala, sa palagay mo kaya pagbalik mo, pwede na tayo makapagpatayo ng kahit na maliit na kubo lang? May ipon na rin naman ako kahit papano. Tsaka, hindi kubo yung bala ko ipatayo para sa atin. Yung lupa sa harap nitong bahay, malapit sa mga puno ng mangga, doon ko balak magpatayo ng bahay. Saka alam na ni tatay at pumayag na rin siya. Sakali nga na kulangin pwede naman muna ako manghiram ng pera. Baka isipin mo minamadali kita na magkaroon tayo ng bahay ha. Kung hindi pa talaga kaya, makakapaghintay pa naman ako Wala akong iniisip na ganun ha. Tsaka natural lang yung gusto mo na magkabahay kasi mag-asawa na tayo. Maraming salamat ha. Para saan naman yung pasasalamat mo? Sa pagiging mabuti tsaka responsableng asawa, kahit na pinagkasundo lang tayo. Parang teleserye no? Hindi nga lang tayo mayaman. Pero alam mo, maswerte pa rin nga ako kaysa dun sa mga kakilala ko na ikinasal sa karelasyon nila. Matinong lalaki yung napangasawa ko tsaka may maganda ring trabaho. Tuwing tinatanong ako ni na tatay kung kailan ko raw balak mag-asawa, lagi ko sinasabi no na gusto ko muna magkaroon ng maayos na trabaho. Para naman makaipon muna ako. Ayoko kasi na pati yung perang pangkasal ko sila pa yung magbibigay. Kaya nga proud ako sa'yo Kahit simple lang yung naging kasal natin, malaki pa rin ang nagastos mo. Kaya kahit sabihin mo na biglaan yung kasal natin, sigurado ako maibibigay ko sa'yo yung kasal na pangarap ng kahit sinong babae. Ang maipapangako ko naman sa'yo, magiging mabuti akong asawa at magiging ulirang ina sa mga magiging anak natin. Pangako ko naman na lalo ako magsisipag para sa magiging anak natin. Papadudot makalipas nga noon ng 1 taon, ay umalis na ako para muling sumakay ng barko. Gusto ko sanang silubing ang maghatid sa akin sa airport pero masela ng kanyang pagbubuntis ng mga panahon na yon. Ang 2 kapatid ko na binata na lamang ang naghatid sa akin sa airport. Bago ako umalis ay katakot-takot na bilin ang ginawa ko kay Lubing at maging sa mga magulang namin. Nagbilin din ako na magpadala ng sulat si Lubing para malaman ko ang lagay nilang mag-ina.
Nais ko rin kasi na kahit wala ako sa kanilang tabi, alam ko pa rin ang nangyayari sa kanila, lalo na sa unang anak namin. Inabot ng 1 taon bago ako muling nakauwi sa amin, Papa Dudut. Sa mga panahong magkalayo kami, nakatanggap ako ng 5 sulat galing kay Lubing. Ang isa sa mga sulat ay natanggap ko noon ay nang sabihin niyang nagsilang siya ng malusog na sanggol na lalaki. Walang pagsidla ng saya na nararamdaman ko noon. Parang gusto ko nang ipagsigawan sa buong karagatan ang magandang balitang natanggap ko. Maging ang mga kasamahan ko noon ay masayang masaya para sa akin. Naging kainip-inip naman para sa akin yung mga sumunod na araw at buwan sa barko dahil mas lalo akong nasabik na makauwi para makita na ang mag-ina ko. Gaya ng ginagawa ko nung wala pa akong asawa. Hindi ko pinapaalam sa pamilya ko tuwing uuwi ako, lalo na kay Lubing. Gusto ko kasi siyang sorpresahin. Pero hindi ko akalain na ako pala ang masosorpresa noong panahon na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko nadatnan sa bahay ang mag-ina ko. Mga magulang ko lamang ang naroon kasama ang 2 ko pang kapatid na lalaki. Masaya nila akong sinalubong pero naglaho rin kaagad yung pananabik ko nang malamang wala roon ang mag-ina ko. Umuwi raw kasi si Lubing sa mga magulang niya. Ilang buwan pa lang daw mula ng mga anak siya ay sinundo na siya ng biyanan kong lalaki. Kung ano man ang dahilan niya sa pag-alis noon ay hindi rin alam ng mga magulang ko. Sinabihan ako ni tatay na tumawag kina Lubing sa Bulacan para sunduin ko sila roon. Hindi naman nakaligtas sa akin yung nakita kong inis sa mukha ni nanay nang banggitin ko ang pangalan ni Lubing, kaya nasiguro ko rin noon na may nangyari nga habang wala ako. Hindi ko sinunod ang sinabi ni tatay. Sa halip na tumawag, kinabukasan din ay bumiyahe ako papunta sa Bulacan para sunduin sila. Nagulat pa nga mga biyanang ko nang dumating ako sa kanila, Papa Dudut. Napansin ko rin ang malaking ibinagsak ng katawan ni Lubing nang magkaharap kami habang karga niya ang anak namin. Tandang-tanda ko pa nung una kong masilayan ang anak namin, Papa Dudut. Dama ko ang kaba nang kargahin ko ito sa unang pagkakataon. Hindi ko rin namalaya na tumutulo na pala ang luha ko ng mga oras na yon. Ganon pala ang pakiramdam ng isang ama. Nag-usap din kami ni Lubing ng masinsinan. Sinabi niya sa akin na nahihirapan daw talaga siyang makisama sa pamilya ko. Lalo na kay nanay na may kasungitan naman talaga noon. Nangako na lamang ako kay Lubing na asikasuhin ko na lamang ang pagpapatayo namin ng bahay para makalipat na kami kaagad. Pumayag naman siya at kasama ko na rin siya noong umuwi sa bahay namin sa Cavite, Papa Dudut. Kapag kinulang yung pera natin sa pagpapatayo ng bahay, handa naman magpautang si tatay sa akin. Hindi naman kailangan na sobrang laki ng bahay. Kahit nga kubo sapat na para sa akin eh. Ang gusto ko lang, makabukod na tayo sa lalong madaling panahon. Ayoko naman ng kubo. Paano kung may bagyo? Baka pati tayo matangay. Biro lang. Ang gusto ko kasi kahit maliit lang, basta sementado na. Yung pwede pang manahin ng anak natin. Gusto ko rin yun at kung maaari, maglagay tayo ng maliit na tindahan sa harap. Dagdag kita rin yun. Gusto ko rin kasing may ginagawa maliban sa pananahi. Kaso sabi mo nga kulang ang budget mo. Kaya nga mangungutang muna tayo kay tatay. Ikaw kasi, atat ka nang bumukod eh. Ako lang ba yung atat na bumukod ng bahay? Di ba gusto mo rin naman? Oo naman. Pero sana hinintay mo muna yung pag-uwi ko. Hindi yung basta ka na lang nagpasundo sa tatay mo. Akala tuloy ni na tatay, hindi mo sila gustong kasama sa isang bubong. Ay, hindi ko na kasi kayang pakisamahan ng nanay mo eh. Lahat na lang pinakikialaman. Ultimo pagpapatulog ko sa anak natin at saka kung paano ko aalagaan. Lahat na lang. Hinaan mo nga boses mo, baka marinig ka. Nasa baba lang sila. Nagmamalasakit lang naman sila sa'yo kasi wala ako sa tabi nyo.
Pasensya ka na ha. Gusto ko lang namang sabihin sa'yo yung sama ng loob ko para mas maintindihan mo. Naiintindihan naman kita. Kaya lang sana, intindihin mo rin si nanay. Pasensya na. Siguro nga hindi lang ako marunong makisama. Hindi ako sanay tumira sa ibang bahay eh. Masasanay ka rin. Gusto ko lang naman ituring yun ng pamilya ang isa't isa. Pamilya naman talaga ang turing ko sa kanila. Medyo nahihirapan lang ako na pakisamahan ng nanay mo. Ganun lang talaga siya. Pero malambot ang puso nun. Kung dito pa rin tayo sa mga magulang mo titira, ayos lang naman sa akin yun. Konting panahon na lang naman hihintayin natin at makakabukod na rin tayo. Sa 1 linggo, magpapa-estimate na ako sa gagawa kung magkano yung aabutin ng gastos. Talaga? Oo, kaya huwag ka na masyado mag-isip. Intindihin mo na lang yung anak natin. Ano nga palang sabi ng mga magulang mo? Wala naman. Tsaka yung pagtatayuan naman natin ng bahay kaparte ko sa lupa. Baka kasi isipin nila na minamadali kita sa pagkakaroon ng bahay. Bago pa ako sumakay ulit nun ng barko, kinausap ko na si tatay tungkol sa plano ko. Wala naman siya naging tutol, maski nga si nanay. Akala ko kasi sa'yo pa rin sila umaasa. Kasi ikaw yung may magandang trabaho sa inyong magkakapatid. Hindi ganun yung mga magulang ko. Di porke ako'y nag-a-abroad sa akin na sila aasa. Oo, nagbibigay ako pero hindi nila ako inuobliga. Kita mo nga, ang laki ng sakahan ni tatay. Kung bibigyan mo pa rin sila at yung mga kapatid mo, kahit may pamilya ka na, wala namang kaso sa akin yun eh. Ngayon na may pamilya na ako, syempre kayo na yung prioridad ko. Ewan ko ba? Simula nang makapanganak ako, ang bilis uminit ng ulo ko. Ang dali ko ring magdamdam. Normal lang daw yan, sabi ni ate. Napansin din kasi ni ate yung pagbabago mo. Pinayuhan pa nga ako na habang nandito ako intindihin ko muna kayong mag-ina ko. Buti pa si ate naiintindihan yung kalagayan ko. Siyempre naman, 3 na anak nun Tsaka huwag mo daw pansinin yung kasungitan ni nanay. Dati na siyang ganun. Ay, o sige. Simula ngayon lalawakan ko pa yung pangunawa ko, lalo na sa nanay mo. Ay, akala ko mauuwi sa away tong pag-uusap natin Maliit na bagay lang naman yun para mauwi sa away. Huwag mo na sanang uulitin na basta ka na lang uuwi sa inyo Pangako, hindi na mauulit yun. Akala ko pa naman masusurpresa kita. Yun pala, ako'y masusurpresa. Nasurpresa din naman ako nung bigla kang sumulpot sa bahay namin Kala ko kung sinong gwapong bisita. Ay nga pala, gusto ko planuhin na rin natin yung binyag ng anak natin kahit simpleng handaan lang. Tungkol dyan, naisip ko kasi na mas maganda siguro kung itutuloy na lang natin yung binyag kapag may sariling bahay na tayo. Para yung handaan, sa bahay na natin gagawin. Sige, maganda rin yung plano mo. Saka na lang natin planuhin kapag may sarili na tayong bahay. Matapos ma-estimate ang mga gagastusin ay agad na ring inumpisahan ang pagpapagawa sa bahay namin, Papa Dudut. At gaya nga ng inaasahan, kinulang ang budget ko sa pagbili ng mga materyales. Mabuti na lamang at nagpahiram ng pera si tatay para makumpleto at matapos na ang pagpapagawa namin ng bahay. Katulad ng gusto ni Lubing ay pinalagyan ko rin ng tindahan sa harapan ang bahay namin. Natapos ang bahay namin sa loob ng 4 na buwan. May 2 silid din yun pero dahil kapos na sa pera ay hindi ko na muna pinapinturahan. Sunod naman naming plinano ang pagpapabinyag ng anak namin. Nagkasundo kaming mag-asawa na isabay na lamang sa blessing ng bahay ang binyag. Ang pamilya ni Lubing at malalapit na kamag-anak lamang ang in-invite namin sa okasyon. Labis ang pasasalamat ko ng panahon na yon dahil sa wakas, nagkaroon na rin kami ng sariling bahay. Ramdam ko rin ang kakapusan ng pera noon dahil nga sa sunod-sunod na mga gastusin. Kaya naman sinabi ko kay Lubing na muli akong sasampa ng barko para mabayaran ang mga utang namin at makapag-ipon ulit. Agad naman siyang pumayag sa desisyon kong yon, Papa Dudut. Naging mahirap sa akin ang muling pag-alis. Bukod sa mamimiss ko ang anak ko, buntis na ulit si Lubing at sa pangalawang pagkakataon, wala ako sa tabi niya sa oras na manganganak siya.
Ganon pa man kahit nakakainip ang isa namang taon ng paghihintay, ay masaya ako dahil 3 na silang naghihintay sa pagbabalik ko. Wala kasi akong kamalay-malay noon na may malaking problema na palang kinakaharap ang pamilya ko. Gido! Bakit hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka? Kung pinaalam ko di sana hindi kita na sorpresa ng ganyan. Yung mga bata nga pala. Kanina ko pa pinatulog. Ang dami mo namang dala. May maleta na, may mga plastic pa. Mga pasalubong kasi laman nito mga plastic. Maraming laruan dito para sa mga bata. Sana makabawi ako sa kanila kahit dito man lang. Meron din para kina nanay. Salamat sa pasalubong, ha? Ay, teka, naghapunan ka na ba? Ipagluluto kita ng ulam. Kanin lang kasi ang natira kanina. Maupo ka muna. Huwag ka na magluto. Kahit ano na lang meron dyan. Konti lang naman kakainin ko. Ipagbubukas na lang kita ng delata para makakain ka na kagad. Sandali lang, ha? Kamusta kayo ng mga bata? Okay naman kami. Malulusog yung mga bata. Sobrang gana kumain at bihira silang magkasakit. Hindi ko naman kasi sila pinababayaan dito. Kamusta naman kayo ni nanay? Nagkakasundo na ba kayo? Ay, ayun na nga. Hindi pa rin ganun kaayos. Nagkakausap naman minsan pero dahil lang yun sa mga bata. Pero pagdating sa ibang bagay, hindi. Lalo na kapag may mga usaping pampamilya, hindi nila ako sinasali. Ayan ka na naman Baka ayaw lang nila na mag-alala ka pa. Noon pa man ganun na yung pinaparamdam nila sa akin. Kaya minsan gusto ko na lang dumistansya. Huwag ka na nga mag-isip ng ganyan. Pamilya tayong lahat dito kahit na anong mangyari. Ay, huwag mo nang pansinin yung sinabi ko. Ang mabuti pa, kumain ka na bago mo puntahan si nanay sa kabilang bahay. O heto. Salamat. Kanina pa ako gutom sa biyahe. Ikaw, di mo ba ako sasabayan? Busog pa ako, kumain ka na lang dyan. O sige, susubo lang ako ng konti. Alam mo, may kakaiba talaga sa pakiramdam ko nung dating ko rito. Yun bang parang may masamang nangyari? Kaya nung nakita ko na okay naman kayo, parang nakahinga ako ng maluwag. Tungkol nga pala dyan. Ano kasi Bakit? May hindi pa ba ako alam? yung bunso mong kapatid, nakulong. Ano? Teka, bakit siya nakulong? Yun na nga yung sinasabi ko kanina na usaping pamilya. Hindi ko alam yung ibang detalye kasi ayaw naman sabihin sa akin ng nanay mo. Mas mabuti siguro kung sa kanila mo na lang alamin yung buong detalye. Sabi na nga ba Kaya iba talaga yung pakiramdam ko Mamaya na lang ako kakain. Pupunta muna ako sa kabilang bahay para alamin yung nangyari. O sige, pero may ipapakiusap lang sana ako sa'yo, ha? Ano yun? Kapag nalaman mo yung nangyari, pwede bang huwag ka nang makialam? Pwede ba yun? Kapatid ko yung nakulong. Sa inyo kasi magkakapatid ikaw yung pinakamainitin ng ulo. Ang sakin lang, umiwas ka na lang sa gulo hanggat maaari. Huwag ka na makisawsaw pa. Aalamin ko muna yung nangyari. Siyempre, kung agrabyado yung kapatid ko, pwede ba naman na wala akong gawin? Kung magkakagulo talaga, mapipilitan akong iuwi yung mga bata sa Bulacan. Hindi mo kailangang iuwi pa yung mga bata. Hindi ko naman kayo pababayaan Alam ko naman yun Kaya nga, para ako nabunutan ng tinik sa dibdib nang dumating ka. Sige na, mamaya na tayo ulit mag-usap. Punta muna ako sa kabila. O sige, hindi na ako sasama sa'yo, ha? Walang kasama rito yung mga bata Ayos lang, hindi naman ako magtatagal. Sana naman maayos na yung problema ng kapatid mo. Kung ano man yun, kayang-kaya namin yung harapin na magkakasama. Papadudot gaya ng inaasahan ko ay tuwang-tuwa ang mga magulang ko at kapatid ko sa biglaan kong pagdating. Matapos kong maibigay ang mga pasalubong ko sa kanila ay agad ko na rin silang tinanong tungkol sa sinasabi ni Lubing na problema. Nung una ay halos hindi ako makapaniwala na nagawa yon ng kapatid ko.
Likas kasing mabait at tahimik lamang ang kapatid kong yon. Hindi ko na lamang idedetalye yung buong pangyayari dahil masyadong sensitibo yung dahilan kung bakit siya nakulong. At para sa privacy na rin ng kapatid ko. Pero masasabi ko na ang problema na yon ang pinakamatindi sa lahat ng sumubok sa katatagan at pagkakaisa ng buong pamilya ko. Dahil sa pangyayaring yon, pansamantala muna akong natigil sa pagbabarko hanggang sa tuluyan na nga akong hindi nakaalis at inabot na rin yon ng ilang taon. Sa pagpasok ng taong 2007, may lupang inalok sa akin ng isang malayong kamag-anak namin, Papa Dudut. Mura pa noon ang bentahan ng mga lupa sa amin. Nagka-interes akong bilhin yon na sinang-ayuna naman ni Lubing. Kaya naman nagpinyahan na lamang ako para may aasahan pa rin kita. Hindi rin noon nasunod ang plano na dalawa lamang ang magiging anak namin. Muling nabuntis si Lubing at babae naman ang anak namin sa pagkakataong yon. 10 taon na noon ang panganay namin at 9 naman ang pangalawa. Naging maayos naman ang lahat kahit na bago na ang takbo ng buhay namin dahil tumigil na ako sa pagbabarko, lalo na sa pinansyal na aspeto. Tumulong din kasi sa amin ng nakababatang kapatid ni Lubing na nasa abroad noon. Lumipas pa ang mga taon, Papa Dudut, halos hindi na namin namalaya na 5 taon na pala yung bunso naming babae. Hanggang sa dumating ang isang trahedya sa pamilya ni Lubing. Pumanaw ang tatay niya. At dahil 2 lamang silang magkapatid at nasa abroad ang isa, napakiusapan siya na samahan muna ang nanay nila sa Bulacan kahit pansamantala lamang. Pumayag naman ako at naiwan ako sa bahay namin sa Cavite para sigasuhin ang mga tanim kong pinya. 1 beses kada buwan kung dalawin ko ang mag-ina ko sa Bulacan. Doon na rin nag-aral ang mga bata. Kalaunan ay nag-apply na rin ang trabaho si Lubing bilang mananahi. Ang idinahilan niya sa akin ay ang pagkainip niya sa bahay ng nanay niya. Hindi nagtagal ay unti-unting lumamig ang pagsasama namin ni Lubing, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, yung dapat ay pansamantala lamang na pananatili ni Lubing sa Bulacan ay umabot na ng halos 2 taon. Napansin ko rin ang pagbabago sa mga anak ko. Ang panganay ko ay nalulong sa video games at laging laman ng mga computer shop. Madalas itong gabihin sa pag-uwi at inaabot minsan ng madaling araw. Napagbuhatan ko ito ng kamay na siyang dahilan para lumayo ang loob nito sa akin. Napansin ko rin ang pagiging maluho ng mga anak ko dahil sa pagiging spoiled nila sa tiyahing nasa ibang bansa. Kinausap ko si Lubing na bumalik na sila sa Cavite, ngunit hindi siya pumayag sa kadahilanan na walang makakasama ang nanay niya. Hindi ako umuwi ng Cavite noon hanggat hindi ko nakukumbinse si Lubing na sumama na sila sa akin pabalik. Naging madalas ang pagkatalo namin ni Lubing noon. Hindi na rin niya naasikaso pati ang mga anak namin. Inabot pa kami ng 1 buwan sa bahay ng nanay niya bago siya nito pinayagan na sumama na sa akin pabalik ng Cavite. Pagdating naman sa amin, binuksan niyang muli ang malit naming tindahan para may paglimangan siya at may sarili ring kita. Makaraan lamang ang ilang buwan ay naging maayos muli ang pagsasama namin. Patuloy rin naman ang pagpapadala ng package ng hipag ko sa aking mag-iina. Nalaman ko na nagpapadala rin pala ito ng pera. Aaminin ko na hindi ko yon nagustuhan, Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi wala akong silbing padre de pamilya. Pakiramdam ko ay wala na akong kwenta sa paningin ng pamilya ng asawa ko mula nang tumigil ako sa pagbabarko. Noon pa ay napansin ko na ang biglang pagbabago ng pakikitungo ng biyanang kong babae sa akin, Papa Dudut. Kinausap ko si Lubing na hindi ko gusto ang pagtanggap niya ng pera galing sa kapatid niya dahil nakakapag-abot pa naman ako. Pero hindi ko akalain na mauwi rin pala yon sa isang pagtatalo.
aga mo namang umuwi. Sakto, nakaluto na ako. Daming ulam Buti nagkasya yung binigay ko sa yung pera pamalengke. Ay, makaupo nga muna. Kung yung pera mo lang yung gagamitin ko, nako, hindi talaga magkakasya. Nagpadala na naman ba yung kapatid mo? Oo! Nag-aaya nga yung mga bata na mamasyal naman daw kami sa mall sa linggo. Bibili rin daw sila ng mga damit. Wala na akong gana kumain. Oh, bakit naman sambakol na naman yung mukha mo? Ano ba gusto palabasin ng kapatid mo, ha? Ano? Hindi kita maintindihan. Akala mo ba hindi ko napapansin? Na nag-iba na yung paikituon ng pamilya mo sa akin mula nung hindi na ako nakakasakay ng barko? Wala naman silang sinasabi na masama laban sa'yo Siyempre, yan sasabihin mo. Kung ayaw mong maniwala, di wag. Imbis na turuan mo kung paano magtipid yung mga anak natin, tinuruan mo pa maging maluho. Wala namang masama kung magbigay yung kapatid ko Tiyahin naman nila yon. Buti nga nakakakain sila sa mamahaling restaurant at saka nakakabili ng mga branded na damit Anong gusto mo? Magmukhang gusgusin yung mga anak natin? Hindi yun ang pinupunto ko. Gusto ko mamuhay ng simple yung mga bata. Ayoko maghangad sila ng higit pa sa kaya ko ibigay. Gusto mo kasi itulad sa'yo Ganon. Kung ganyan palang tingin mo sa akin, tigilan na natin tong usapan na ito. Hindi pa ako tapos. Wala naman kasing kwenta yung sasabihin mo Pride lang kasi yung pinapairal mo. Hindi mo matanggap na hindi mo kayang ibigay yung mga luho na gusto ng mga anak mo. Kaya nga, mas mabuti na turuan natin sila makontento kung ano lang yung kaya nating ibigay. Para kung magkaroon na ng pamilya yung kapatid mo. Hindi habang buhay, kaya niyang ibigay yung gusto ng mga anak natin. Kaya nga habang wala pang pamilya yung kapatid ko, ibinibigay na niya lahat ng gusto ng mga pamangkin niya. Ang sabihin mo, gusto mo rin. Kasi nakikinabang ka rin. Anong masama doon? Kapatid ko naman siya. Kesa naman maghintay ako kung kailan mo ako bibigyan ng pambili ng damit. Ni Panty nga hindi mo ako mabilan Magsasabi pa lang ako, ang dami mo na kagad kuda. Alam mo naman na hindi tayo ganun kaluwag sa pera ngayon. Akala ko ba naiintindihan mo yun? Ang prioridad ko ay yung pagkain natin sa araw-araw at yung pag-aaral ng mga bata. Kailan tayo luluwag sa pera? Kapag parehas na tayong uugod-ugod, ganun ba? May tindahan ka naman Nananahi ka rin minsan. Hindi pa ba sapat yun sa'yo? Hindi ko na nga pinakikialaman yung kita mo Akala mo naman napakalaki ng kita ng tindahan at ang pananahi ko. Halos dito na rin naman sa bahay na pupunta. Huwag ka mag-alala. Malapit na rin yung anihan ng pinya. Makakaluwag-luwag na rin tayo kahit papano. Ang tanong, makahawak naman kaya ako ng pera galing sa pinyahan mo? Huwag ka nga sabi mag-alala Bibigyan kita. Kaya lang naman kita ayaw pahawakin ng pera. Minsan kasi magastos ka. Oo, aminado ako doon. Ayoko lang kasi na maranasan ng mga anak natin yung hirap namin noon. Pero sana, hindi yung ubos biyaya. Yung ba kinabukasan hindi na malaman kung saan kukuha ng panggastos. Kaya sana hayaan mo na yung tiyahin nila na ibigay yung mga gusto nila. Hindi mo ba nakikita yung pagbabago sa mga anak mo? Lalo na doon sa panganay natin. Napakayabang. Akala mo kung sino na umasta. Hindi kami ganun pinalaki ng mga magulang namin. At yun yung gusto kong matutunan nilang tatlo. Porke ba nakukuha ng mga anak mo yung gusto nila Tingin mo na sa kanila hindi mabuting bata, ganun ba? Lumaki na yung ulo ng mga anak mo dahil lang nakukuha nila yung mga gusto nila. Ganun ba yung gusto mong pahalagahan nila? Pera at material na bagay? Pagsasabihan ko na lang sila. Kailan? Kung malaki na yung ulo nila at di na kayo sawayan? Mas maganda kung titigilan na ng kapatid mo yung pagbibigay sa kanila ng mga luho. Seryoso ka ba? Ano na lang ang iisipin ng kapatid ko? Na masyado tayong ma-pride? Mas mahalaga pa ba yung iisipin niya kung para sa ikabubuti ng mga bata? Hindi naman sa ganon. Nasanay na kasi sila sa lahat ng hilingin nila na ibinibigay agad. Pues masasanay din sila na makontento sa kung ano lang ang kaya nating ibigay. Mahirap to para sa panganay natin. Alam mo naman simulat sa puli, siya yung palaging kinikilingan dahil nag-iisang lalaking apo. Kaya nga kalalaking tao tapos laging nakasandal sa inyo. Kaya mahina ang loob. Paano matututo tumayo sa sariling pa yung anak natin? Ay sige, ako na ang bahala sa kapatid ko. Sasabihan ko na rin yung mga anak natin. Huwag mo sanang masamain yung paraan ng pagdidisiplina ko sa kanila. Para sa kanila din yon. Ayokong dumating yung araw na pera na lang yung magiging basehan nila sa pakikisama sa ibang tao. Diyan nag-uumpisa ang lahat Naiintindihan ko na. Sana naman, huwag mong ipagkait yung mga pagkakataon na magbigay yung tiyahin nila kahit tuwing may okasyon na lang. Sige, pero kapag may okasyon lang talaga. Salamat naman. Sana lang
Tama yung desisyon mong yan. Papa Dudut, alam ko na may tampo sa akin si Lubing sa kabila ng maayos na pagtatapos ng usapan naming yon. Isa yun sa ugali ni Lubing na madalas naming hindi na pagkakasunduan. Nung tumigil ako sa pagbabarko ay mas nakilala ko ng mabuti yung pag-uugali niya. Hindi rin siya maasikaso sa akin at sa mga anak namin. Kadalasan ako ang bumabangon sa umaga para ipagluto ang mga bata bago pumasok sa eskwela. Tanghali na kasi siyang bumangon at kakain na lamang. Pero sa kabila noon, inunawa ko na lamang siya. May isang hapon nga na dumating ako galing sa pinyahan. Narinig kong kinakausap ng panganay naming anak si Lubing. Tinatanong nito, Papa Dudut, kung bakit hindi pa rin ibinibigay ng tiyahin ang bagong cellphone na hinihingi nito. Nahihirapang magpaliwanag si Lubing sa anak namin na hindi tamang humingi ng ganon kamahal na cellphone sa hipag ko. Ilang beses na sumagot ng pabalang ang anak namin, Papa Dudut. Napailing na lamang ako noon habang nakikinig sa pagtatalo nilang mag-ina. Hindi rin ako nakialam sa pagdidisiplinang ginagawa ng asawa ko. Pinapalamig ko rin muna ang sitwasyon bago ko kinausap yung panganay namin. Naabutan ko noon sa silid namin si Lubing. Malungkot at malalim ang iniisip. Sinabi ko sa kanya na narinig ko ang lahat ng pinag-usapan nilang mag-ina. Sinabi ni Lubing na siya daw ang sinisisi ng anak namin kaya hindi ito nabilihan ng bagong cellphone. Nasaktan daw siya ng sobra. Noong sa kauna-unahang pagkakataon ay sagot-sagutin siya ng anak namin. Niyakap ko na lamang si Lubing habang sinasabi na mapagtatanto din ang anak namin na mali ang ginawa nitong pagsagot. Simula nang kinausap ni Lubing ang kapatid niya, tumigil na ito sa pagbibigay tuwing humihingi ang mga anak namin, Papa Dudut. Naunawaan naman ng hipag ko ang nais kong mangyari. Kinausap ko rin ang masinsina ng mga anak ko na hindi magandang ugaliin ang paghingi ng material na bagay na hindi nila pinaghirapan. Ginawa kong halimbawa ang sarili ko na sa kabila ng hirap na dinanas ko, mas pinili ko pa rin ang makontento sa kung ano lamang ang meron ako. Sinabi ko rin na nais kong matutunan nila ang pakikipagkapwa-tao nang hindi tumitingin sa kanilang katayuan at huwag silang mabulag sa material na bagay na panandalian lamang sa mundong ito. Mukhang natauhan na rin yung mga anak natin simula nung kausapin mo. Sabi ko nga sa'yo, kailangan lang silang pangaralan. Pasensya ka na ha. Parang ako pa kasi yung dahilan kung bakit sila nagkaganon. Ang mahalaga naman, namulat ka rin sa katotohanan na hindi material na bagay yung nagpapasaya sa tao. Minsan, yung pa'y nagiging dahilan para magbago ang isang tao. Ay, naiintindihan na kita. At saka, mas masarap pa rin na paghirapan muna yung isang bagay bago makuha. Totoo yan. Mabuti na lang naging maagap tayong ipaunawa yung bagay na yun sa mga anak natin. Oo naman, bata pa sila. Ay, oo nga pala. Malapit na ang wedding anniversary natin. Sa 1 linggo na nga pala yun, no? Gusto mo bang lumabas tayo ng mga bata? Magluto na lang tayo dito sa bahay. Gastos lang kapag lumabas pa tayo eh. Aba, natututo ka na ata maging praktikal ah. Kailangan eh. Lalo't magkukuleyo na yung panganay natin. Huwag ka mag-alala sa pag-aaral ng mga bata. Lahat sila makakapagtapos ng pag-aaral. Ako nang bahala. Hindi naman ako masyadong nag-aalala. Alam ko naman na magagawa natin silang pag-aralin. Ganyan dapat. Laging positibo mag-isip. Marami akong natutunan sa'yo, lalo na sa aspeto ng buhay. Natutuwa naman ako marinig sa'yo yan. Sana, habaan mo pa lalo yung pasensya mo sa akin ha kapag nag-aaway tayo. Normal na sa mag-asawa yung mag-away. Ang mahalaga naman hindi natin pinatatagal. Habang nagtatagal yung pagsasama natin, lalo ko napatunayan na napakaswerte ko talaga sa'yo. Swerte rin naman ako sa'yo ah. Sige na nga, pareho tayong swerte sa isa't isa.
May maganda nga pala akong balita. Ano yun? Naayos na yung problema ng kapatid ko. Laya na siya. Balak na rin nilang magpakasal ng girlfriend niya. Talaga? Aba, good news nga yan. Aba, ilang taon na rin naghintay yung girlfriend niya sa kanya. Buti hindi na inip. Mahal talaga siya noon, kaya nakapaghintay ng ganong katagal. Bihira na yung ganong tao ha. Buti na lang may happy ending pa rin sa kanila. Walang imposible sa taong may pananampalataya. Lagi ko yung sinasabi sa kapatid ko. Pinangangaralan ko rin siya lagi. Bilib din ako sa tibay ng pamilya niyo, no? Ang dami niyo ng pagsubok na pinagdaanan pero nanatili kayong matatag. Magiging ganun din tayo katibay. Basta maging positibo at manalig tayo sa may kapal. Tandaan mo, mahal kita. Kayo ng mga anak natin. Kayo yung inspirasyon ko sa buhay. Opo, lagi ko po yung tatandaan. Mahal din kita. Kayo ng mga bata. Lalong pinagtibay ng panahon ng samahan namin ni Lubing bilang mag-asawa, Papa Dudut. Kabi-kabila man ng mga pagsubok na dumating sa amin, laging positibo ang pananaw namin na malalampasan rin namin yon. Tuloy pa rin naman ako sa pagpipinya at si Lubing naman sa kanyang tindahan. Natuto na ring mag-budget ng pera si Lubing, kaya naman sa kanya ko na ibinibigay lahat ng kinikita ko. Tuwing nasa pinyahan ako, lagi akong nagpapasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa akin ng hindi man perpektong katuwang sa buhay ay isa namang mabuting asawa at ina ng mga anak namin. Sa ngayon, kami na lamang ni Lubing ang magkasama dito sa bahay. Ang panganay at pangalawang anak namin ay may kanya-kanya na silang pamilya at malayo ang bahay sa amin. Ang bunso naman naming anak sa Maynila nagtatrabaho at bibihira na lamang umuwi. Simula nang marinig ko sa radyo ang programa ninyo, ay hindi ko na pinalampas ang pakikinig sa inyo, Papa Dudut. Maging si Lubing ay nawiwili na rin na makinig sa inyong programa. Araw-araw din naming inaabangan ang Barangay LS 97.1 kung kailan namin mapapakinggan ang kwento naming dalawa. Hanggang dito na lamang ang paglalahad ko ng kwento ng buhay at pag-ibig namin ni Lubing. Maraming salamat po and more power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Gido. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever